Ang bribery daw mga kababayan sa signature campaign para sa PI, People's Initiative. Di ano yun Mr. Maravillas, yung Senado sa panguna mismo ni nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Super Ate, Senator Amy Marcos, gustong magpaimbestiga sa alleged vote buying. Maganda rin po yun, mga kababayan, para talagang malaman kung yung aligasyon na mga kababayan ng ilang mga congressmen, lalo na dito sa amin, sa Albay, ni Congressman Silagman, ay totoo na yung pirma para sa People's Initiative mga kababayan, yung bawat pipirma, binabayaran ng from 100 pesos to 10,000 pesos. O, di ba? Wala tayong kontra doon. Kasi kahit man po ako, ayaw natin ng ganong sistema na ibabribe natin yung mga mamamayang Pilipino para lang amindahan yung ating konstitusyon. Di ba po? Pero ito po yung pagpapasinungaling ni Congressman Richard Gomez. Sabi niya, di totoo na nagkasuhulan po to pose for chapter change. Nobody has to pay or bribe me. Pati pala mga kababayan sa lalawigan ng Leyte, ganun yung mga pinapalabas na kwento. Di ano niya Mr. Maravillas yung tingin mo? Ini-smear campaign kaagad ng mga kalaban. Sinisiraan po yung People's Initiative. Di ano niya Mr. Maravillas yung motibo? Pag nagtagumpay kasi po mga kababayan yung People's Initiative, it will be a landmark achievement or accomplishment ng administrasyon ni President BBM. Yung iba po insecure eh. Di ba? But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga gaganapan dito sa ating bansa. Lagi po ninyong i-subscribe yung lahat nating mga channels po. Yun ang ating appeal, lalo na po sa mga Marcos loyalists all throughout the world para malabanan po natin ang pagpapalaganap ng fake news ng mga kalaban ng gobyerno. Lalo na siyempre yung mga anti-Marcos. Tama pa? At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. O yan po yung sabi ni Congressman Richard Gomez tungkol sa 20 million daw in exchange for People's Initiative signatures. Malaman na niyang ganon. Walang katotohanan. Ganon din yung sinabi ng mga congressmen dito po sa amin at saka ng mga mayors na pinakiusapan ng ating mga congressmen posing for this People's Initiative. Kung may pondoan niyang nirelease, it's not for vote buying na ibibigay doon sa bawat botante na pipirma po sa People's Initiative. It is a mobilization fund. Kasi hindi ka man pwedeng gumalaw kung walang pondo, di ba? Gasolina, pagkain, pamasahe ng mga tao na magdi-distribute ng mga documents po. Saan ka man nakakita na may initiative po? Pagkatapos walang pondo, mobilization fund. Pero yung gagamitin po sa pagbili ng boto, paninirang purian niya. Smear campaign ng mga kontra po sa People's Initiative. Ayaw nila ng pagbabago. Sabi nga natin mga kababayan, bagong Pilipinas na tayo. Bagong Pilipinas, lumang konstitusyon. Konstitusyon po ni Coricong. Kaya hindi po tayo umunlad eh. And sabi ni Joe Marichan, yung kinanta natin na constant change. Life is a constant change. Tama po? Kaya sabi po ni Richard Gomez, di man na niya yan totoo. Leyte Representative Richard Gomez dismisses allegations of lawmakers being offered 20 million pesos each for signatures in the People's Initiative, asserting his commitment to constitutional reforms for economic growth and job creation. Yan po yung pinaka-purpose niya.
Sabi rito, he expresses a willingness to be a frontliner in advocating for charter change, emphasizing the potential benefits, including foreign investments, streamlined processes, in a business-friendly environment. Ayaw ba natin ng ganon, mga kababayan, para sa pag-unlad ng Pilipinas? Para pumasok yung mga foreign investment sa atin at makapag-create ng millions of jobs. At pasalamat tayo ngayon, mga kababayan, yung joblessness po, based sa pinakahuling balita po, nabawasan na po, mga kababayan. Dahil yan po sa walang tigil na pagtatrabaho, tireless efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-invite ng mga investor, sa kanyang mga foreign travel. So, hinamon po ni Congressman Gomez those opposing constitutional reforms, suggesting that some fear changes to term limits, emphasizing the need for comprehensive discussions on political and social concerns. Dito naman po sa term limits, dapat man talaga po na palitan na yung term limits. Yung 6 years halimbawa ng term ng ating Pangulo pagkatapos no re-election, dapat nang baguhin yon. At least man lang one re-election tulad ng mga senador. Yung mga senador po, kaya siguro sila kontra. Kasi dito sa present pong setup, okay na yung kalagayan nila kasi 6 years, then allowed sila for re-election. Pero yung Pangulo po, Vice Presidente, hindi pwedeng mag-re-election. Yung Vice President pala allowed yata. Pero yung Presidente, hindi pwedeng mag-re-election. Nasaan ang hustisya dyan? Pagkatapos yung mga congressmen at mga local officials, 3 years ng 3 years. Every 3 years po, nagre-re-election, grabe pong gastos. Tapos, kada election po, sige man lang po ang bilihan ng boto. Di ba? Ang nangyayari, mga kababayan ngayon, all year round, election period, pakaupo pa lang, dito sa amin po, matindi, katatapos pa lang ng election, kampanya na agad yung iniisip ng mga politiko. Boss yung mga nanalo, pagkatapos yung natalo pero nag-iisip ng second bout. So naubos na lang yung panahon ng mga politiko sa politika. Di ba? Kaya sabi mga kababayan ng aking look-alike na si Richard Gomez, wala man na niyang katotohanan sa mga ganyang statement. Nobody has to pay or bribe me or any other lawmakers when it comes to pushing for the constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our Filipino people. Look alike talaga niya, Mr. Maravillas. Joke lang po, nakapagpa-picture tayo, mga kababayan, nang ma-invite tayo sa Congress hearing last month, yung sa SMNI. Nakita ko ni Richard Gomez, nakapagpa-picture kami ni Mrs. Paliwanag mga kababayan ni Richard Gomez, a revised constitution can pave the way for reforms that encourages foreign investments, streamline bureaucratic processes, and foster a more business-friendly environment, which in turn can contribute to job creation, poverty reduction, and overall economic development. Yun po ang intensyon ng People's Initiative. Bakit po People's Initiative? It is, unang-una, it is allowed under the law. Idinagdag po ito, mga kababayan, sa ating konstitusyon. Dati dalawa lang, Constituent Assembly and Constitutional Convention. Dinagdag ito ng mga dilawan na People's Initiative. Pagkatapos, sarangin ninyo. The same dilawan. Dilawan at dilawang DDS, mga kababayan. At lahat ng administrasyon po, yung Congress, may mga nangyaring post for charter change. Hindi man nangyayari kasi pinapatulog po sa Senado. Kasi nga, yung mga senador po, solved na po sila. May 12 years po sila. 6 years, then allowed sila for re-election. Sila yung may pinakamahabang stay. Kaya naman pala niya, Mr. Maravillas, gano'n ang mga ugali nila. Pero hindi man po lahat ng mga senador, gano'n. Si Senator Robin Padilla nga po, sang-ayon po sa People's Initiative. So hindi niya sila, Mr. Maravillas, ngayon magkasundo ni Pulong Duterte.
Magkakontra na sila ngayon, yung paninindigan nila. Pagdating dito mga kababayan sa People's Initiative, magkaiba na silang bakod. Yes, sabi po ni Richard Gomez, so are the people afraid of the constitutional reforms. These are politicians who think their term limits will be changed, shortened, or scrapped. A reason which is totally self-serving and selfish. Tama po. Pansarili, mga kababayan, hindi man yung interes ng mamamayang Filipino para sa bagong Pilipinas. Gomez also stressed that political and social concerns such as political dynasties, corruption, and protection of human rights can be more exhaustively discussed when constitutional reforms are tackled. So yung signature campaign pa lang, gusto nilang tigbakin agad. Bakit hindi natin pag-usapan muna? Dapat yung mga mamamayang Filipino ang dapat na masunod, hindi yung mga politiko. Kaya nga People's Initiative, and these people na nagpo-post for People's Initiative para sa charter change, these are representatives of the people. Kaya yung sabi po ni Pulong na hindi reflective ng boses ng tao. Paano hindi reflective? Lahat naman kayo, representatives, di ba? Ang problema nga lang ngayon, kasi kayo nasa minority, hindi kayo nasa posisyon. Pero nung panahon ng tatay po ninyo, gusto ninyo ng tsa-tsa. Ngayon na hindi na kayo nasa posisyon, ayaw na ng tsa-tsa. Di ba? Pero niya, Mr. Maravillas, ano yung sinasabi ni Congressman Edsel Lagman na may insertion sa budget sa COMELEC para gamitin sa tsa-tsa? Mismo na po yung COMELEC ang nagpasinungaling. Ito po yung latest na balita. COMELEC extra budget not for this charter change plebiscite. Sabi mismo ni Commissioner COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sabi niya yung additional na 12 billion niya allocated sa COMELEC sa 2024 national budget not intended para sa plebisito on charter change. Napaka-presumptuous pa at this point yung mga ganyan. Basta ganyan, Mr. Maravillas, yung statement ni Congressman Edsel Lagman. Yan kasi, they are putting words into the mouth of the COMELEC chairman. Garcia explained that he has been consistently vocal about asking for the restoration of the 17.4 billion budget that was cut from their proposal. He, however, said that only 12 billion was granted, and this amount will be used for preparations for the national and local elections. Nakakatuwa naman, nagpapasalamat kami sa Bicameral Conference Committee sapagkat doon po nagkadagdag na budget ang COMELEC. Maaring hindi ganoon kalaki, kulang pa po yung naidagdag sa amin, pero kahit papaano pwedeng simulan. Kita ninyo, hindi naman pala po yun sa tsa-tsa. Ang sabi po ng aming congressman dito, si Edsel Lagman, presidente ng Partido Liberal, para daw yun sa tsa-tsa. Mismo na yung COMELEC ang nagsabi, hindi sa tsa-tsa. Dati na nila itong request. Ngayon, yan nga ba ay gagamitin sa kahit na anong plebisito or initiative? Hindi pa po natin masasagot yan. Ang importante po, may magagamit kaming budget sa mga paganda na gagawin namin, lalo na sa national and local elections. Kita ninyo, fake news po, yung mga anti-PI. Para lang masiraan yung People's Initiative ng Kongreso. Ang nagsasulungan niya kasi Mr. Maravillas na insecure yung marami. Si Martin Romualdez. Yan lang po. Pinulitika nila. On Tuesday, Albay 2nd District Representative Edsel Lagman claimed that the public funds are being used to push for charter change. Hindi nga po for charter change. Budget yun talaga ng COMELEC. Hindi para sa charter change. Para sa total operations po nila, overall operations. So malinaw na po, mga kababayan, huwag kasi ma-insecure. So pagtulong-tulungan po natin, mga kababayan, na malabanan yung fake news, yung mga paninira laban po dito sa napakagandang proposal for the People's Initiative. Subscribe lang po ninyo itong ating channel and share lang po ninyo ng share. Lalo na yung ating mga Marcos loyalist. Huwag po tayo patatalo sa mga propaganda nitong mga dilawan at sa mga dilawang DDS.
Tama po? Mas marami tayo sa kanila. Pagkatapos, nado-dominate po yung social media, yung mainstream. Kasama na yung mainstream sa mga marites na kwento. I-post po natin ang charter change para sa bagong Pilipinas. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Kababayan, gusto ninyo itong itry? Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap po pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Pwede na po kayo dito na magpa-booking sa amin sa Colossal Fitness Gym para makamura po kayo. Kahit saan gusto niyo mag-travel, all throughout the world. Pati booking po sa hotel. May bayad center din po kami, tapos Paymaya. At para doon sa mga bills payment po ninyo, tulad ng Meralco, PLDT, etc., pwede na dito po kayo magbayad sa amin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po ang aming brand new Toyota Innova. Right now, nandito tayo sa roof deck ng aming Colossal Fitness Gym. Kita po ninyo, nakikita dito yung Mayon Volcano. Ito po, yung siya, malapit sa dating airport ng Legazpi. Linion Hill po siya. So, pakita ko po sa inyo yung paligid ng roof deck. Oh. Di ba, napakaganda? Mga kababayan. Yan yung baba po. Oh. Ang ganda ng paligid. Yun po, SM City Legazpi. So ito yung paligid ng Legazpi City, Albay, mga kababayan. O di ba? Napakaganda po. Lagi na siyang matao dito sa amin. Yan po. Ayos po mga kababayan. Ayos na dyan, Mr. Maravilla.